Magandang araw sa inyong lahat. Nais kong ibahagi ang aking ginawa sa araw na ito. Kanina lang ay bumagsak yung malakas na ulan. Around 30 minutes to 45 minutes. Masayang-masaya ang aking pakiramdam dahil sa nadiligan lahat ng aking mga halaman na halos ay agaw buhay na. Pagkatapos ng ulan ay niready ko na yung mga materyales, semento, buhangin, yung mga tools, at ito'y dinala ko sa pinakamababang bahagi ng aking lupa. Tuloy-tuloy lang hanggang doon sa pinakamababa. Doon sa medyo makapal yung mga puno ng kahoy. Nag-ready ako ng stick para maging tripod ng aking cellphone. Dagdag abala kasi kung magdala pa ako ng tripod. Kaya tinulisan ko lang yung kahoy, ibinaon sa lupa, at yun, kinabit ko na yung aking cellphone. Dumating na yung aking mga materyales at diniskarga malapit lang sa hukay. Dagdag pa yung mga buhangin, diskarga din. At nilapat ko naman yung trapal para dito ko haluin yung buhangin at saka sa semento. Kung sa direkta kasi sa lupa ay masasayang lang ito. Yan, buhos yung buhangin. Bali 3 sako ng buhangin at saka kalahating sako ng semento. Hinati ko lang para hindi sumobra dun sa nilapat kong trapal. Hinalo nang mabuti. Lalagyan ng crater. At saka buhusan ng tubig. Habang sinisip-sip ng buhangin at saka ng semento yung tubig, ay nangolekta naman ako ng mga bato sa paligid. Kailangan maging assorted yung bato. May mga malalaki at maliliit. Niready ko na yung paglalagyan ng mga bato. Lagyan ko ng halo para kumapit yung mga ihihilera kong mga bato. Kailangan maihilera mo na yung mga malalaking bato para magsilbing pundasyon. Dapat maayos ang pagkalagay ng semento para walang dadaanan yung tubig. Kapag nailapat na yung malalaking bato, sisingitan to ng maliliit para maging matibay. At saka lalagyan naman ng semento. Kalipas ng ilang sandali ay nakalagay na tayo ng ilang patong ng bato. Lalagyan ng halo ng semento. At tuloy-tuloy yung pagpatong ng mga malalaking bato. Kailangan maisingit din yung halo doon sa mga pinagdikitan ng mga bato para maging matibay ito. Minsan kailangan mo alisin yung bato, maghahanap ka ng lalapat doon sa katabi. Lalagyan maliliit na bato para maiposisyon na maayos yung batong malalaki. At saka lalagyan uli ng halo ng simento. Kailangan maging maayos yung pagsalang, yung paglapat ng bato. Iwasan yung mga pauga-uga. Pinakaibabaw, mas malalaki pang bato kasi ito magsisilbing pundasyon din o kaya patibay doon naman sa level ng mga lupa. Isang bag na simento, ito muna yung ating nagawa sa ngayong araw. Break na muna. One side down. Hindi pa ito ganong mataas. Kailangan madagdagan pa ito ng mga 3 patong pa na bato hanggang ganyan. Para yung surrounding area ng hukay ay mataas, mas mataas kaysa dun sa labas. At yung slope ay palayo sa hukay para kapag may bumagsak na malakas na ulan, hindi papasok yung tubig. At lalagyan ko ito ng cover. Yan. Para yung tubig ulan ay hindi papasok sa hukay. At saka dahil yung slope ng ating lupa ay papunta dito sa amin, locally tinatawag namin itong salugan. Ibig sabihin ng salugan, yung lahat ng daloy ng tubig ulan ay dito dadaan. So, ang justification ko dito ay kung saan yung lowest point, presumably nandun din yung mababaw na level ng tubig. Kaya hindi naman ako nagkamali. Ayan yung tubig. Nasa 23 feet pa lang to. Sufficient na yung tubig. Dalawa kong katulong hindi na ipagpatuloy yung paghuhukay dahil mayroon nang na-encounter na 3 malalaking bato dun sa ilalim. So pinatigil ko na rin dahil nasa peak naman ng summer season, more than a month na walang ulan, kaya
malalim talaga yung level ng tubig kung maghuhukay sa ngayon. So confirm, ito na yung water level, stable na siya. At from the surface ng tubig, papunta dun sa ilalim ay approximately around 6 feet. So stable na siya, ibig sabihin kapag tag-ulan, malaki yung chance na tataas pa yung level nito. Ihahambing ko to dun sa unang hukay ko, hindi ko to tatakpan. Yung nandun tinakpan ko. Yung pagkakamali ko kasi doon, nagsisi ako dahil pinatakpan ko yon. So yung surface water hindi ko na pakinabangan. Yung structure kasi doon sa unang pahukay ko, nilagyan ng 2 drum doon sa ilalim, parang reservoir. And then inislab doon sa ibabaw, kasama na yung casing palabas, at doon sa casing na yun nilagay yung tubing, yung production tubing doon sa Jetmatic pump. Sa pangunawa ko na magkakaroon ng accumulation ng mga toxic gas sa hukay, pinatakpan ko yung hukay. Doon ako nagkamali, nagsisi ako doon. Kasi yung surface water ay mapapakinabangan pa sana sa pagdilig ng mga halaman. So, nagdalawang isip ako after na na-cover na yun, gusto ko sanang ipa-retrieve o ipatanggal ulit yung lupa. Pero sa halip na ganon ay nagpahukay na lang ako panibago para magawa ko na yung pinakang gusto ko. At yun ay open well lang. So, kinakailangang masecure ko yung paligid ng hukay para hindi makapasok yung dumi, yung tubig ulan, at masecure siya para hindi rin magdulot ng pahamak sa buhay ng tao. So kinakailangan yung riprap, yung perimeter na structure na to ng semento, kinakailangang matibay at saka mas mataas kaysa sa ground level o kaya dun sa dumping level para yung tubig ay hindi papasok. At the same time, yung tao ay hindi rin direktang mahuhulog sa hukay. Mayroong barikada. Yun ang pinakang plano ko nito. At lalagyan ito ng bubong o kaya ng cover para ma-secure yung well. At dito sa butas na to o sa hukay na to, maglalagay ako ng Jetmatic pump pa rin, solar submersible pump. At saka pwede rin gawin yung parang yun, yung nasa pulley na timba. So 3 pamamaraan para makakuha ng tubig dito sa well na to. Ayan, so for a while, hanggang dyan muna. Ito yung ating accomplishment for today, isang bag na semento. At naikamada natin yung mga bato ng ganitong forma para magsilbing slope protection ng hukay. At ayan, may steps pa rin. Yung tiyuhin ko nag-react sa akin, maglagay ka na lang ng malaking lubid na may mga buhol-buhol para doon na lang dadaan yung worker. Kasi dagdag trabaho pa yung mga steps na yan. Pero purposely, ito ay para sa maintenance. Yan. Mas malaki kasi yung opening ng hukay, mas maganda yung ventilation para ma-ventilate yung loob ng hukay at maiwasan yung suffocation kapag papasok yung tao para gawin yung maintenance. Kasi kinakailangan masagahan yan, sa term namin masagahan, o yung pagdating ng panahon na medyo may mga residue na, kailangan mabawasan o kaya maalis yung tubig, pati yung mga putik sa ilalim para ma-replenish yung tubig, maging sariwa o kaya malinaw ulit. Clear. Okay. So yan ang purpose ng mga steps na yan. Although yung steps ay hindi nakaabot dun sa pinakang tubig. Pero at least, ayan ay, hindi na gaanong mataas yung bababaan ng tao. Yan. Okay, Doc. So for a while, yan muna ang ating accomplishment. Medyo dumidilim na. Wala na yung araw. At malabig na yung paligid. Basang-basa yung aking sweatshirt. Basang-basa. Yan. Solo flight na naman tayo ngayon dahil, yun na, cut cost na naman tayo. Cut cost, bawas na naman tayo sa mga expenses natin dahil sa hindi pa tayo nakakapagtanim. Wala pang stable na income yung ating farm. So, ayun yung paligid natin, na-clearing ko na, medyo malawak na yung nalinisan at mayroon na akong naitanim ng mga sili dito. Yan yung tinanim ko sa pots o sa mga polybags. Yung binutasan ko lang yung polybag at saka ibinaon ko na sa lupa. Dala-dalawa. Yan, dala-dalawa sila. Hindi naman sila mag-aagawan ng nutrients kasi lalagyan ko naman ito ng mga dumi ng manok. Meron na akong na-process na dumi ng manok. Fermented na for almost a year. So, lulusawin ko yun sa tubig and then ididilig ko dyan sa mga polybags na yan. Makaka-recover yung mga sili. At yan, mayroon tayong agarang mapitasan ng panglagay natin sa gulay. Okay, so yan muna mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong pag-hinanyog sa Bicol. Okay. Please follow, dagdagan naman na yung mga followers natin at comment if you wish, like if you want. Okay, maraming salamat. God bless. Bye-bye.